Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. I am Kuya Al, billiard hall business owner here in Puerto Princesa, Palawan. And for today's video, papakita ko sa inyo ng close-up itong nagiging problema natin sa Star Billiards Maxima table. So lahat ng model ng Star Billiards na Maxima, ganito yung problema ng kahoy. Lalo na yung itong sidings na to at yung mga kahoy sa baba. I-close up ko para makita ninyo. Itong mesa na to ay Star Billiards Maxima. So way back 2018 or 2017 pa namin to nabili. So ito yung naging problema ng Star Billiards table. Dahil ang gamit na kahoy nila sa sidings dito sa mga paanan at dito sa side na to ay mga lawanit. Ang lawanit po kasi yan po ay mga kinompres na kahoy, parang mga pulbo to eh. Makikita nyo, ayun, nagpupulbo. Ayun no, nagpupulbo. So kapag nabasa ho yan, yan po ay umaalsa. Ayan po, yun yung mga gilid nyo, umaangat. Yan po kasi yung mesa namin po na yan. Ayan, yung iba mga nag-alsahan yung kahoy ay nabasa po yan nung bumagyo po dito sa amin. Pumasok po yung tubig dito sa looban. Buti ho, natakpan namin tong ibabaw, pero itong baba ang hindi namin na-secure. So pasok po kasi yung hangin dito, open mo kasi to nung bagyo nung 2021 ba yun? 2022. Yan, umabot to hanggang dito. Pati yung mesa ho dito nabasa. Nagsisi angatan. Matulad doon nito, niremedyohan na lang ho namin. Ayan o, niremedyohan, tinagpian na lang ho namin. Ito ho, ayan o, kuha tayo sample nito. Ayan o, nagpupulbo dahil nabasa po. So yan ho ang pangit sa kahoy ng Star Billiards. Pero ito ho, yung side na to ay hardwood po ang ginamit nila dito. Ito ho kasing ginamit nila dito sa baba ay mga particle board kung tawagin. Ang particle board po kasi yan po ay kinompress na mga kahoy, na mga pulbo na kahoy yata, na nilagyan ng glue at dinikitan ng sticker. Kinompress para maging parang plywood look. Kaya kapag nabasa, wala na talagang remedyo. Aalsa at aalsa talaga yung kahoy niya. Yan ang downside sa mesa po na yan. Hindi ko katulad ng mga ginagamit ng mga puyat tables dati. Hardwood talaga gamit nila. Mula lahat ng side hardwood, kaya matibay. So ang pangangalagaan niyo lang sa mga mesa na yan ng Star Billiards ay dapat talaga hindi mababasa ng ulan. Yung iba nakita ko binabalutan nila ng cling wrap, ng plastic na nakaroon naka-plastic, iniikutan nila yan para pag mabasa hindi diretso dun sa kahoy niya. At yung iba dun sa mga ibang bilyaran para daw hindi naiihian ng mga aso. At saka every night po tinatakpan po namin yung lamesa ng tarpaulin. Ayan po, ginagamitan po namin ng mga tarpaulin po na yan. Para ho paggabi yung hamog hindi siya rekta sa lamesa. So mas maganda talagang may takip. Ang mas maganda ng takip yung hanggang sa sahig. Para tatatakpan talaga pati yung baba.
So guys, kahit ho ganito yung kahoy ng Star Billiards, kung maingat naman ho kayo, kaya nyo patagalin ang mesa nyo kahit abot din ng 20 years. So itong table po namin, nabili po namin ito way back 2017 or 2018. So may katagalan na rin talaga itong mesa na to. Pero dahil well-maintained naman namin, kaya pa itong tumagal ng maraming taon pa. So doon sa mga may-ari ng bilyaran or may mga sariling mesa, ingatan nyo lang talaga. Huwag lang talaga mababasa yung mga kahoy niya, lalo na yung sidings, para hindi umalsa, para hindi masira. Kasi once nasira na yan, or once na nabasa na yan, ay wala na talagang remedyo, kundi humanap na kayo ng magaling na karpintero, lalo na dun sa mga lamesa na nalubog sa baha. Nako, pag nalubog yan sa baha, wala na. Tanggalin nyo na lahat yan dahil eventually aalsa yan at masisira. Kaya pag nalubog sa baha, remedyohan nyo na kagad. Pag hanap na kayo magaling na karpintero para gumawa ng sidings at yung mga paanan niya na maiayos. So yun guys, thank you for watching. Yun lang po. At please like and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you po for watching. See you po sa ating next video.